Malayang umalis sa gabinete. Yan ang mensahe ni Pangulong Aquino kay Vice President Jejomar Binay na minsan niyang tinawag na kaalyado. Kasunod yan ang mga batikos umano ni Binay sa administrasyon. Ang sagot ng Vice Presidente sa report ng saksing si Teresa Andrada. She is committed to me to be supportive until the last day of my term. Yung pagkikaibigan, sapagkat ang pinagsimula nun, ang pundasyon nun, buhay ang lataya. Hindi, walang hangganan yun. Ang kaibigan kami. Magkaiba man ng partido, sabi noon ng presidente at ng vice-presidente, magkaibigan sila at magkaalyado. Nag-usap pa nga sila sa gitna ng alegasyon ng umano'y katiwalian laban kay Vice President Jejomar Binay. Because of that meeting we had, lalong tumibay ang aming pagkikaibigan. He was asking advice, for instance, on what to do. So I didn't offer to help. He asked for advice on how to handle the situation amongst other things. At kasunod ng mga batikos umano ni Binay, kabilang ang pagbanggit sa ilang problemang dapat daw ay matagal na raw natugunan. Nariyan, ang lumalang krisis sa kuryente, ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, at ang lumalagan ng kriminalidad sa ating bansa. Hetong sagot ni Pangulong Noynoy Aquino sa tanong kung panahon na bang magbitiw sa gabinete si Binay. Kung palagay naman yung mali ang direksyon namin, siyempre malaya rin siyang hindi na sumama sa aming mga kilusan. Paalala pa niya, obligasyon ni Binay na mag-abiso kung paano mapapabuti ang trabaho sa gobyerno. Kung may solusyon siya, parang hindi ko yata narinig sa mga pagpupulong ng kabinete itong mga solusyon sa ito. Miyembro kasi si Binay ng gabinete bilang chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council at Presidential Advisor on OFW Concerns. Tiwala pa rin ba ang Pangulo kay Binay? Marami may tuturong achievements yung housing sector natin under our watch. At kaugnay sa aligasyon ng umano'y katiwalian, Meron rin naman siguro karapatan ng Vice Presidente ng presumption of innocence until proven guilty. sabi naman ni Binay, nananatiling mataas ang kanyang respeto sa Pangulo at patuloy siyang magiging team player sa gabinete. Tuloy naman ang paghahanda ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas para sa debate ni Binay at Senador Antonio Trillanes IV na plano sanang ikasa sa November 10. Si Trillanes nagbigay na ng ultimatum. Hinamon po tayo ni Vice President Binay no October 22, subalit very evasive sila, ayaw nila magbigay ng exact date. So tayo, sinabi natin na ngayon, hanggang November 22, antayin natin sila na mag-live up dito sa kanilang hamon. Wala pang tugon si Binay pero nauna niyang sinabing handa siyang pangatawanan ang hamon. Inaabangan din kung sisipot si Binay sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa Huwebes kasunod ng imbitasyon ng Main Committee. Ako si Teresa Andrada, ang inyong saksi.